Amen. Instructional materials for house-to-house evangelism, Santa Lucia and Kutud. Today is April 25, 2024. Our text will be on Luke chapter 7, verses 11 to 17. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami dahil sa pagkakataon ay pagkakaloob sa amin upang ang inyong mga salita ay aming pag-aaralan. Salamat po dahil meron kaming ganitong pagkakataon na kaming mga magkakapatid kay Kristo ay sama-samang pag-aralan ang iyong salita. Hinihiling po namin ang dakilang tagapagturo, ang banal na Espiritu, ang siyang magbibigay ng kaalaman, karunungan sa mga pag-aaralan po naming talata sa banal na kasulatan. At hinihiling namin, Panginoon, pagkalooban niyo kami ng kapangyarihan sa oras na aming ituturo na ang bahagi ng kasulatang ito. Tulungan din po ninyo't linisin ang inyong lingkod na gagamitin sa sandaling ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano po ba natin sisimulan ang ating pag-aaral? Dahil ang teksto po natin ay makikita natin sa Lucas Kapitulo 7, talatang 11 hanggang 17. At ito po ang narrative account na nangyari doon sa 9. At ito pong mirakulong ito na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang paglalakbay sa mga nakalipas po nating pag-aaral ay nakita natin kung papaano ang Panginoon ay nagpagaling ng isang servant, ng isang senturyon. Nakita rin po natin ang kaparaanan ng Panginoon kung papaano kumilos at gumawa doon sa mga napapahirapan. No? Yung pananampalataya na meron ang senturyon. At ngayon po, ating titignan ang isa sa mga mirakulo na ginawa ng Panginoon sa Nain. Ang Nain ay parte po ng Galilee na kung saan ay ang Panginoong Jesucristo ay naglalakbay at mayroong mga public ministries na ginagawa at karamihan dito ay makikita nating kamangha-mangha. At pagtutuunan natin ng pansin ang pangyayaring ito para pong makikita natin na nakasalubong ng Panginoong Jesucristo ang mga maglilibing na parang funeral procession ito patungo dun sa libingan ng young man. Opo, young man siya. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ngunit ang pangalan na hindi po nabanggit at hindi rin nabanggit ang pangalan ng kanyang ina at ganun din na makikita natin na ang impormasyon na ating makikita lamang ay yung kanyang ina ay balo na rin. Hindi po nakasulat kung meron pa siyang kapatid na babae, ngunit malinaw po na siya ay kaisa-isang anak na lalaki ng ginang na balo. Sa funeral procession, bit-bit siya ng mga nagdadala doon sa bangkay at palabas na sila doon sa Nain. At alam po ninyo, makikita natin na itong kamangha-manghang pagkilos ng Panginoon ay kakakitaan natin ng napakagandang karakter na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una po, mababasa natin doon sa verse 13, and the Lord saw her, nakita na siya ng Panginoon, and had compassion on her. Sa pagkakita ng Panginoong Jesucristo sa babaeng balo, ay nandoon ang kanyang pagkahabag sa kanya. Kaya nga po, ang sinabi ng Panginoon sa kanya ay, weep
not. Huwag kang manangis. Alam po ninyo kung nasa ganun kayong sitwasyon na ang kaisa-isa mong anak dadalhin mo doon sa libingan at hindi mo na makikitang muli, isang bagay na kurot sa dibdib ang salita na huwag kang umiyak. Umiiyak po ang tao kapag siya'y nasaktan. Umiiyak po ang tao kapag siya'y nagdaramdam. Umiiyak po kuminsan ng tao kapag siya'y masaya. Pero sa pagkakataon pong ito, umiiyak ang babaeng balo dahil sa pagkawala na ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Nakakalungkot po ang kanyang kalagayan dahil sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga may karapatan para magtrabaho ay mga lalaki lang. At napakalaking pagkukulang marahil na dumating sa buhay ng babaeng balo dahil namatay pa rin ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na sa kanyang pag-asa, yun ang tutulong sa kanya, yun ang magbibigay ng kanyang mga pangangailangan. Hindi po na nailagay kung ilang taon na ang babaeng balo, ngunit makikita natin sa kanyang kapanglawan, sa kanyang kalungkutan, nananangis po siya habang papalabas sila sa Nahindo. Nandoon na sila sa tarangkangan, palabas sa lungsod at makikita natin ng puno ng kalungkutan ang babaeng balo. Nang sabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanya na huwag kang umiyak, huwag kang manangis. Merong pagmamahal na dala ng salita ng Panginoong Jesucristo. At kanyang hinawakan yung bangkay at pagkatapos tumigil yung mga nagdadala dito. At inutusan ng Panginoong Jesucristo ang lalaki. At ang sabi niya, "Young man, I say unto thee, arise." Binata, yan po ang sasabihin natin. No? Pinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Hindi kagaya ng ibang account na tinawag muna yung pangalan ng ni Lazarus at pagkatapos sinabi niya, lumabas ka Lazarus dahil nandoon na siya sa mismong kanyang libingan. Ngunit sa pagkakataong ito, yung bangkay ng lalaki ay hinawakan ng Panginoong Jesucristo at nagsalita ang Panginoon doon sa young man. Young man, I say unto thee, arise. Sa palagay po ba ninyo, walang nangyaring kamangha-mangha ng hawakan na ng Panginoong Jesucristo ang bangkay? Sa akin lang pong palagay. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay may napakalaking pagmamahal na ipinakita, napakalaking kahabagan na ipinakita doon sa babaeng balo. Marahil nang hawakan pa lamang siya ng Panginoong Jesucristo, meron ng kapangyarihan na nangyari. Meron nang nangyari sa bangkay. Kaya nga, nang sabihin ng Panginoon sa kanya, young man, binata, bumangon ka. At alam po ninyo, ang kamangha-mangha, sa verse 15 makikita natin, yung patay, umupo. At pagkatapos ay nagsimulang magsalita. At kanyang ibinigay ang young man, itong binata sa kanyang ina. Mga kapatid, kung makikita natin yung pagkamangha ng lahat, pagkakita na umupo ang bangkay at simulang magsalita. Although hindi po nakatala sa banal na kasulatan kung ano ang sinabi ng young man, sa akin pong palagay, bumangon yon, nagsalita. Anong ginagawa natin dito? Marahil ito yung
babanggitin noong lalaki, yung binata, no? Marahil din naman, nasa ng nanay ko. Marahil yun ang unang lalabas sa kanyang bibig. At pagkatapos, nagsimula na siyang magsalita and began to speak, ang sabi po ng scripture. At ibinigay ng Panginoon ang binatang ito, young man, sa kanyang ina. Sa verse 16, makikita po natin yung nangyari. Sa verse 16, ang sabi po ng Biblia, and there came a fear on all. Nagkaroon po ng takot. Nagkaroon ng takot. At ang sabi po ng Biblia, and they began to glorify God. And they glorified God. Binigyan po nila ng luwalhati ang Panginoon. Sinabi nila that a great prophet is risen among us and that God had visited His people. Makikita po ninyo na itong mga nakakita ng himala ay nagsalita na, nasidlan muna sila ng takot. Natural lang po yun. Kung ang bangkay tatayo at magsasalita, natural lang na matatakot ka. Pero ibang klase pong pagkatakot ito dahil binigyan nila ng luwalhati ang Diyos. At ang sabi nila, isang propeta ang bumangon na kasama natin at narito ang Panginoon, tayo dinadalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Alam po ninyo, napakaganda ang sinabi nila. Ngunit kulang doon sa tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanila, siya ay propeta lang. Sa kanila ay parang propetang pinadala ng Diyos at sinasabi nila na ang Panginoong Diyos ay binisita ang kanyang bayan. Dinalaw ang kanyang bayan. Ang Panginoong Jesucristo po ang Diyos na nagkatawang tao at handang tumulong sa pangangailangan ng sanglibutan. Naparito nga po siya upang patawarin ang kasalanan, iligtas ang mga napapahamak, at siya'y may kapangyarihan upang buhayin ang mga patay. Opo, yan ay isa sa mga mirakulo na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nakatutuwa ang banal na kasulatan dahil sa verse 17, napansin ko lang po, ang sabi ng Biblia, and this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. Sa tinutukoy po dito, yung rumor. Alam naman po natin, kapag rumor, meron ng kasamang hindi totoo doon. Parang bali-balita lang, parang hindi totoo. No? At ito'y natanyag, naikalat sa Judea at maraming mga rehiyon na malalapit o mga dakong malalapit. Ang nakakapagtaka lang ay nandoon yung salitang rumor. Di po ba? Marahil naibalita ng isa ang ganitong account na nangyari doon sa anak ng widow at yung nakatanggap ng balita, siyempre meron siyang idadagdag para bang nakita lang niya rin. So parang nung dumating na sa ibang mga tainga, iba na yung kwento, meron ng halo. No? Buti pa po ang nakalagay dapat yung napakagandang balita, totoong balita. No po? Pero rumor ang nakalagay po sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, yung pagkabuhay na maguli ng isang tao ay hindi pag-aanong nauunawaan at alam nung mga Hudyo doon sa kapanahunan na yon. O marahil naniniwala sila sa resurrection, ngunit yung totoo na meron na silang nakitang bumangong muli mula sa pangapatay ay parang rumor nga, balitang parang hindi totoo. Parang chismis lang. Ngunit alam po ninyo, lumaganap ito. Ang makikita natin, pag chismis pala, mabilis na lumaganap. Ano po? At naniniwala po ako, doon sa naibalitang iyon, sa pagkabuhay na maguli
nitong young man, nandoon ang kwento kung papaanong ang naramdaman at nangyari doon sa babaeng balo. Sa akin pong personal na pangunawa, na puno ng kagalakan ng tahanan ng babaeng balo dahil muli na ibalik ang lakas ng kanyang anak na lalaki kaysa isang anak na lalaki at ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo ang kanyang anak na lalaki na may lakas, may buhay at naroroon ang napakalaking pag-asa na nakamtan ng babaeng ito. Sa buhay po natin, marami mga pangyayari na tayo po'y umiiyak, na tayo nalulungkot, nagdadalamhati, higit pa po doon sa naramdaman nitong babaeng ito marahil. Ngunit ang Panginoong Jesucristo'y magsasabi sa atin ng huwag kang umiyak. Nalalaman po ng Panginoon ang ngayon at bukas, kaya nating ipagtiwala sa Kanya ang ating buhay. Kaya nating ipagkatiwala sa Kanya ang anumang nangyayaring hindi ka nais-nais sa ngayon. Sa babaeng balo, nagkaroon siya ng pag-asa dahil ang Panginoong Jesucristo'y naroroon. Pagkarinig po natin dito sa narrative at sa kwento ng Panginoong Jesucristo, kayo po ba ay magbabalita din naman patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ano po ang may kakalat natin? Ito po ba'y chismis lang? Dahil kung minsan magsasalita ang tao, hindi nakikita sa kanyang buhay ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Kaya yung nakakarinig at nakakakita, marahil hindi niya paniniwalaan. Marahil hindi totoo yan dahil hindi ko nakikita sa kanyang buhay ang kanyang sinasabi. Nawa sa ating pag-aaral ngayon na ang Panginoong Jesucristo'y nagbibigay ng pag-asa. Umiiyak man po tayo ngayon, ipagkatiwala natin sa Panginoong Jesucristo. Ano man yung nagpapaiyak sa atin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga bigatin. Makakatiyak po tayo na kagaya ng sinabi niya sa lalaking ito, patay na. At ang sabi niya, bumangon ka. Bumangon ka. At ang lalaki, bumangon. Merong lakas, merong buhay. Sa kawalang pag-asa ng ating buhay, nandyan ang Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos na nagila, salamat po. Dahil may mga pagkakataon na kami tatangis, kami iiyak, ngunit ang katiyakan ng iyong mga salita, ang nais mo sa amin ay huwag manangis. Dahil ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, nakamtan namin sa inyong kaligtasan at meron din po kayong kapangyarihan na yung mga masaklap na pangyayari sa aming buhay ay madalahan mo ng buhay at pagkabuhay na maguli. Salamat po. At ibabalita namin ng may kagalakan, ng may katotohanan ang iyong mga salita dahil totoong tunay ang Panginoong Jesucristo na aming tinanggap. Ito pong lahat ay hiling namin sa amot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang instructional material natin sa house-to-house evangelism sa Santa Lucia at sa Kutod. Ngunit pwede rin po ninyong magamit ng personal sa inyong pagtuturo at pag-aaral sa salita ng Diyos. Muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras, na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis. Amen.